God has given us life to live, and that life is best lived by grace. Hello and welcome to another episode of Life and Grace. Kamusta po kayong lahat? I trust na ang Panginoon ay patuloy na nakikitungo sa inyo upang kayo ay patuloy na lumalim, lumago sa pagkakakilala sa kung ano ang tinapos ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Nais ko pong bumati at batiin itong mga masugid nating taga-subaybay, listeners po natin, faithful listeners, sina Ramon, sila Brother Elan, and many of our brothers and sisters dyan po sa Pilipinas. So, kamusta po kayong lahat? I hope meron po kayong nakukuha sa atin pong episode series na pinag-uusapan sa kapanahon ng ito. We are studying the 4 essential elements of Christian maturity. Ito po yung pinag-uusapan natin. And we are already on the 4th. Pang-apat na po ito at ito po yung panghuli na po na pag-uusapan natin. And in this episode, we will continue from where we dropped off last time. Kung natatandaan niyo po ay meron tayong iniwanan last time at ang sabi natin ay tutuloy natin. At kinuha po natin itong panghuli which is understand your new identity. O maunawaan natin ang bago nating pagkakakilanlan kay Kristo. Alam niyo po, sabi natin nung nakaraan na not understanding their new identity in Christ is where many believers get stuck. Marami pong tumigil dito, marami pong na-stuck, na-impide dito po sa aspeto na ito. Gusto ko pong balikan natin yung pinag-usapan din natin last week na isang verse na matatagpuan po sa 2 Korinto Kapitulo 5, talatang 17. Kinuha po natin ito noong nakaraan sa Tagalog. But ngayon po, pagsasama-samahan natin basahin ng wikang Ingles ng Bible reference na ito. Sabi po dito, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Napakaliwanag po ng pagkakasabi dito ni Apostol Pablo, but there is a lot of confusion on this. Sinasabi po nila, why is that my life's reality doesn't seem to match that scripture that I read? Yet, ang 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, na-cover po natin ito noong nakaraan, ay natutunan natin that part of our true identity is knowing what we are, knowing that we are a spirit, having a soul, and living in a body. Yun po yung identity natin, that we are a spirit, having a soul, and living in a body. Tayo po ay espiritu na mayroong kaluluwa at nabubuhay sa ating mga katawan. Alam niyo po, hindi pagkaunawa ng katotohanan ito ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi nakalalago o nakapagmamature ang isang born-again believer. So napakahalaga po na maunawaan ang ating true identity in Christ. Ang ating pong espiritu ay nabago na. Your spirit is already changed. Your life changes as your soul learns to agree with it. Nababago ang ating buhay dito sa mundong ito. Pagkilos natin, ang mga sitwasyon natin, ang mga pag-uugali natin, habang ang ating kaluluwa ay natututunang makisang-ayon sa kung ano ang katotohanan sa ating tunay na identity, which is ang ating pong espiritu. Kinover po din natin na nakaraan sa John chapter 6 verse 63 na ang salita ng Diyos ay espiritu. The Word of God is spirit. At kung nais mong malaman ang kalagayan ng iyong espiritu, kailangan mong hanapin ito sa salita ng Diyos. Because hindi mo po mape-perceive ang condition ng iyong spirit sa pamamagitan ng 5 senses mo o ng nararamdaman mo. Hindi po. Hindi mo rin ito makikita sa salamin. Ang tanging makapagsasabi nito sa iyo ang kalagayan ng iyong espiritu ay ang salita ng Diyos.
understanding that your spirit is already made new change the way you deal with struggles, with sin, and negative emotion sa atin pong mga buhay. Maging ang James, Santiago, Kapitulo 1, talatang 23 hanggang 25, kinuha po natin ng nakaraan, ay nagpapahayag that the Word of God is a spiritual mirror. Ito po ay inihahambing sa isang spiritual mirror and it perfectly reflects who you are in the Spirit. Ito po yung nagpapakita kung sino talaga tayo kay Kristo at hindi ang ating nararamdaman lamang. The only way to access the Spirit is through the Word of God. Let me say this again. The only way to access the Spirit is through the Word of God. Ang tanging kaparaanan upang ma-perceive or ma-access ang Espiritu ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Nais ko pong samahan niyo po ako. Magbabasa po tayo mula po sa Efeso Kapitulo 1, talatang 3. At ito po yung binitawan natin, yung perfect tayo sa ating spirito, pero tayo rin po ay naninirahan pa dito sa lupa at nagkakamali pa rin tayo, nagkakasala pa rin tayo. So, pinag-usapan natin ito at marami pa rin pong nagugulo dito. So, puntahan po natin itong Efeso Kapitulo 1, talatang 3. Ang sabi po dito ay, purihin ang Diyos at ang Ama ng ating Panginoong Hesukristo, na siyang nagpala sa atin kay Kristo ng bawat pagpapalang espiritual sa sangkalangitan. We have already in our spirit every spiritual blessing in Christ. Kumpleto po tayo. Sa atin pong born again spirit, tayo kasi na kay Kristo, ay naroon ang lahat ng pagpapalang espiritual ng Diyos. Your mind either released or restricts kung ano po ang inilagay ng Diyos sa ating born again spirit. So, ang ating pong mind po ang nagiging dahilan kung kapag hindi tayo nagre-renew ng mind, hindi tayo ma-agree sa kung ano yung nakita natin sa spiritual mirrors, salita ng Diyos na nagsasabi ng ating tunay na kalagayan. When our mind doesn't agree with that, then nare-restrict po nito kung ano ang inilagay ng Diyos sa ating mga born-again spirit. Or kapag nag-agree naman po ang ating mind, then nire-release naman ito kung ano ang mayroon tayo sa ating born-again spirit. So, ipalagay po natin ang ating kaisipan, ang ating mind, ay sa ating pong kaluluwa ay isang gripo o isang valve na nasa pagitan po ng ating spirit at ng ating katawan. And the only thing stopping what God has put in your spirit from coming out into the physical realm is your mind. Our mind serves as a control. Ito po yung kumokontrol ng pagbubukas or pagsasara. Kaya para maipihit natin ang valve na ito upang magpasimulang dumaloy ang mga bagay na mayroon tayo sa ating spirits, you have to renew your mind to what the Word of God says. God has already placed fullness in your spirit. Kompletong-kompleto po tayo. Your mind determines how much of that you experience. Ito po yung control. Ito po yung magde-decide kung gaanong kabutihan ng Diyos na nilagay sa ating spirito ang mararanasan natin sa physical realm. Alam niyo po, ang susi ng pamumuhay Kristiyano ay ang hindi pagsang-ayon sa iyong nakikita at nararamdaman lamang. The key to Christian life is to quit going by what you feel and what things look like sa inyo pong buhay. If you want to see what your spirit is like, you have to look into the Word of God. Kaya po kung magkikita tayo ngayon at kukumustahin niyo ako at tatanungin niyo ako, how are you, Pastor Bal? My always respond sa mga nakakakilala po sa akin, maging sa aking pagtatrabaho, kilalang-kilala po ako sa pagsagot na ito. Better than yesterday. In fact, sila na po yung sumasagot ng sasagutin ko. And I am basing that from the truth of God's Word that God has blessed me with every blessing in Christ. And because I am renewing my mind to this truth every day, I am agreeing to the Word of God. I am convinced
na sa pagsasalita nito, that I am better yesterday, that today is better than yesterday. As I conform my thinking to what the Word of God says, I begin to experience all of His blessedness. Ganon din po ang aking stand sa sinabi ng Bible that you are the righteousness of God in Christ Jesus. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Pareho lang po ito. Maging sa Efeso kapitulo 4 talatang 24, na ang sabi po doon ay, at ibihis ninyo ang bagong pagkatao na nilikha ayon sa wangis ng Diyos sa tunay na katuwiran at kabanalan. Ang Bible verse po na ito ay nais kong pansinin natin, hindi po sinabi dito na nagiging righteous tayo o nagiging matuwid tayo. Kundi tayo po ay nilikha sa tunay na katuwiran. In true righteousness and holiness. Nilikha, tapos na po ito. Tayo po ay dito nilikha. And you were created that way. Ganito po ang pagkaka-create sa atin nung tayo po ay maborn again. And you are as righteous in right standing with God as you will ever be. Hanggang sa pagdating nyo na po sa langit, you will always be righteous sa harapan ng Panginoon. Your spirit is perfect. Perfecto po ang inyong spirito. It is identical to Jesus. Kamukha ito ng kay Jesus. Sabi nga po ng 1 John chapter 4 verse 17b, sabi po sa wikang Tagalog, sapagkat kung ano siya ay gayon din tayo sa sanglibutan ito, referring to Jesus. As Jesus is, so are we in this world. Ngunit kung iniisip mo at sasabihin mong, naku, hindi naman ako katulad ni Jesus. Ako ay isang makasalanan lamang na naligtas dahil sa biyaya ng Diyos. I understand what you're saying. Pero kung ganito ang sasabihin mo, then that's the way you're going to feel and act. Samantalang sa iyong espiritu, ikaw ay matuwid at banal. Righteousness will stay trapped in your spirit. Hindi po nakakalabas to. Subalit kung maunawaan mo na ikaw ay isang dating makasalanan, na naging matuwid kay Kristo at naligtas dahil sa biyaya ng Diyos, then the righteousness of God will flow out of your spirit into your body and into your soul. When you find out that you are in Christ and start living out of the Spirit, kapag ka naunawaan mo kung sino ka kay Kristo, at nagpasimula kang mabuhay na nanggagaling sa kung sino ka sa iyong born-again spirit, it will radically change your life. Magbabago talaga ang buhay mo. Marami pong Christians will agree and say from their experience na, yes, ganyan ang naranasan ko na umaborn again ako. Pero sasabihin nila, may mga pangyayari sa buhay ko kaya I messed up, and since then, medyo nabago ang buhay ko or hindi na maayos ang buhay ko. But alam niyo po ba, nang sabi po ng Ephesians chapter 1 verse 13 ay ganito, in Him you also trusted after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also, having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. And the way the way na ito po ay na-translate, specifically yung salitang sealed, ito po ay ginamit dito na ang ibig pong sabihin ay ang ating pong espiritu po ay vacuum sealed. Okay? Na vacuum packed, yung pong ibig sabihin, yung sinilyadohan, yung pinrotektahan, you have a seal around it that keeps it from impurities. At hindi po nakakapasok ang anumang impurities. So, ang tanong natin, what happens when I sin then? Ano ngayon nangyayari? Kung pagkatapos ko maborn again, maligaya ako kay Kristo, and then nagkamali ako kasi may naging problema ako. If you sin as a Christian, it will never contaminate your spirit. Ang inyong kaluluwa at ang inyong isip at ang katawan ang siyang nagpa-participate sa paggawa ng kasalanan. Never ang inyong born-again spirit, because ang born-again spirit niyo ay identical kay Jesus. Subalit kalimitan po sa mga Christians kapag po sila ay nagkasala, they get right into telling God what a failure they are. And sinasabi po nila sa Panginoon, Panginoon, hindi na po ako karapat-dapat sa inyong harapan.
But that is coming to God in flesh and not worshiping Him in spirit and truth. Sabi po na dyan, chapter 4, verse 24, ang sino mang lumalapit sa Panginoon must worship Him in spirit and in truth. And even in Romans chapter 8, verse 8, nagsasabi po ito that those who are in the flesh cannot please God. Hindi po nakalulugod sa Panginoon ang laman. So you don't turn to the flesh after you've sinned. You turn your attention back to what the Word of God says, to what's true in your born-again spirit. Yun yung balikan mo, yung tunay na identity mo kay Kristo. What I'm saying is not just a better way. It is the only way because you cannot approach God in your own self. We have no much time po na natitira. Itutuloy po natin to. We will explain it further sa next episode, so don't miss it out. But let me remind you as we close, your identity in Christ is already settled in your spirit. And your experience changes as your mind agrees with God's Word. In Christ Jesus, you are already righteous. You are already blessed and you are already accepted. Ang proseso po ay as you see the truth of the Word of God, habang nagbabasa kayo ng salita ng Diyos, and you renew your mind to it, your thinking will begin to change and your experience follows. Ganito po ang natural na mangyayari. So sundan niyo po ang ating pagpapatuloy sa susunod na episode. Ito na po yung last episode natin for this topic. Ito po si Benjamin Tatlong Hari, nagsasabi po sa inyo, life is best lived by grace. Shalom!